Breaking weather update ngayong araw ng Thursday, August 28, 2025. Ang low pressure area sa West Philippine Sea ay formal nang naging Tropical Depression Jacinto. Bagamat wala pang nakataas na wind signal, pinalalakas ni Jacinto ang southwest monsoon o habagat na magdadala ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Kasabay nito, inilabas ng Pag-asa ang weather advisory na nagbabala ng posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Si Jacinto ay inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi at posibleng lumakas pa bilang isang tropical storm bukas bago tumama sa Vietnam. Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa lagay ng panahon. Alas 11 ng umaga kanina, inilabas ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Bulletin No. 1 para sa bagyong Jacinto. Ayon sa datos, ang sentro ng bagyo ay nasa layong 480 kilometers kanluran ng Subic Bay. Ito'y may lakas na hangin na 45 kilometers kada oras. Malapit sa sentro at may pagbugsong aabot sa 55 kilometers kada oras. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Kung titignan, hindi ganun kalakas ang hangin ni Jacinto. Maihahintulad ito sa isang malakas na thunderstorm system. Pero ang lawak ng epekto ng kanyang hangin ay aabot hanggang 240 kilometers mula sa gitna. At kahit walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa, hindi ito dapat ipagwalang bahala dahil pinalalakas nito ang habagat o southwest monsoon. Ngayon tignan natin ang pinakamahalagang bahagi ng update, ang epekto ng habagat na dala ni Jacinto, at dito papasok ang inilabas na weather advisory ng Pag-asa. Ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, August 29, inaasahan ang pag-ulan na abot na 50 hanggang 100 millimeters na dami ng ulan o buhos ng ulan sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique at Negros Occidental. Samantala, bukas ng tanghali, Sabado ng tanghali, August 30, magpapatuloy ang mga pag-ulan sa Occidental Mindoro at Palawan. Kapag sinabing 50 to 100 millimeters, ibig sabihin nito ay katumbas ng halos isang buong drum ng tubig na ibinuhos sa bawat metro kwadrado. Kaya isipin na lang kung gaano kabigat iyon para sa lupa at mga ilog, at kung babalikan natin sa nakaraang araw ay marami ng ulan ang bumuhos at ibig sabihin saturated na ang lupa. Pag nasundan pa ito ng malakas na ulan, mas mataas ang tsansang magkaroon ng flash flood at landslide. Pero baka may tanong kayo, ano ba ang pagkakaiba ng weather advisory at heavy rainfall warning? Mahalagang linawin natin ito. Ang weather advisory ay paunang babala, parang heads up na paparating na ang ulan at posibleng epekto. Samantala ang heavy rainfall warning ay mas tiyak at mas localized. Ibig sabihin doon mismo sa lugar na iyon ay may inaasahang matinding pag-ulan na kailangan na agarang aksyon. Kaya kung advisory pa lang, meron tayong oras para maghanda. Kapag warning na, ibig sabihin ay kumikilos na dapat ang lahat. Bukod sa ulan, mahalaga ring pag-usapan ang kalagayan ng ating karagatan, lalo na't maraming kababayan natin ang umaasa sa pangingisda. Para sa ating coastal waters and wind updates, sa susunod na 24 oras, moderate to rough seas ang inaasahan. Hanggang 3.5 metro sa Calamian Island at Hilagang Palawan. Hanggang 3 metro naman ang taas ng alon sa gitna ng katimugang bahagi ng Palawan. Hanggang 2.5 metro naman ang taas ng alon sa Batanes, Babuyan, Ilocos, Zambales at Occidental Mindoro. Kung maliit ang bangkang gamit ninyo, lalo na ang mga dimotor, mas mainam na huwag munang pumalaot. Ang simpleng alon na 3 metro ay maikukumpara sa taas ng isang gusaling may isang palapag, kaya huwag nang sumugal pa. Ngayon, usisain natin ang inaasahang takbo ni Jacinto sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa at International Forecast, inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi ang bagyong Jacinto. Pagkalabas nito, magpapatuloy ang kanyang biyahe patungong Vietnam at posibleng maglandfall doon sa araw ng Sabado, August 30. Habang naglalakbay, may posibilidad pa rin itong lumakas pa at maging isang tropical storm bukas ng gabi. Kung titignan ang history ng mga bagyo, madalas na lumalakas ang mga sistemang nasa West Philippine Sea dahil sa mainit ang tubig doon. Kaya hindi imposible na umabot pa si Jacinto sa tropical storm category bago ito tumama sa lupa sa Vietnam. Ngayon, ano bang ibig sabihin nito para sa ating mga kababayan dito sa ating bansa? Narito ang ilang payo para sa bawat sektor. Para sa ating mga kababayang magsasaka, bantayan ang mga taniman at siguraduhin may drainage ang palayan para hindi malubog sa baha ang mga pananim. At sa ating mga city workers, linisin ang kanal at huwag haya magbara ang mga basura para maiwasan ang pagbaha. At sa ating mga mag-aaral o estudyante, laging magdala ng payong o kapote at alamin kung may suspensyon ng klase sa inyo
inyong lugar. At sa ating mga kababayan na mangingisda, iwasang pumalaot lalo na kung maliit ang bangka. Mas mabuti ng ligtas kaysa sumugal. At sa ating mga kababayan na nasa bahay lang, maghanda ng emergency kit, may lamang tubig, may flashlight, first aid at pagkain para sa hindi inaasahang sitwasyon. At bago natin tapusin ang ating updates sa panahon, narito ang isang talata mula sa Biblia na maaari natin panghawakan ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present helps in trouble. Mga kababayan, anumang oras, anumang unos, hindi tayo nag-iisa. Maging handa, maging maingat lagi at higit sa lahat tayo magtiwala sa ating Panginoon. Manatili tayong manalangin at umasa sa kanyang magagawa sa lahat ng panahon. Amen. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang kabuong ulat ngayong araw ng Thursday, August 28, 2025. Ito ang Pilipinas weather ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang update na ito, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa about ulan, bagyo, at araw ng panahon. Ito ang Pilipinas weather ngayon na nagsasabing maging alerto, maging handa, ingat tayong lahat.